Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang Forgiven and Forgotten. Pinatawad at kinalimutan. Nais ko mag-umpisa sa isang istorya o illustration tungkol po sa ating topic. Once there was a man who carried a secret burden of a long past sin in his heart. Merong isang lalaki na may kabigatang dala-dala, isang sikreto na kanyang dala-dala sa kanyang puso na nangyari sa napakatagal ng panahon. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa. Ngunit siya ay nagsisi na at humingi na ng kapatawaran sa ating Panginoon. In spite of this, he had lived with years of remorse. Ang ibig sabihin ng remorse ay a sense of guilt for past wrong. Ibig sabihin, matagal na ito nangyari, pero dala-dala niya pa ang bigat dahil sa pangyayari. So he had lived with years of remorse over the incident without any sense of God's forgiveness. Di niya alam kung siya ay pinatawad nga ba ng Panginoon. One day, he met a woman who claimed to have vision in which God spoke to her. The man was a little skeptical of her claims but was desperate for help. He asked the woman, "The next time you speak to the Lord, would you please ask him what he thinks about that sin I committed so many years ago?" The woman kindly agreed to do so. A few days later, the man came to the woman and asked her if she had spoken to the Lord. She said, yes, she had. He asked her, "And did you ask him about the sin I committed?" She said, "Yes, I asked him about it." "Well, what did the Lord say?" asked the man. She replied, "The Lord said, I do not remember the incident." Ang sabi ng Panginoon, hindi ko na matandaan ang pangyayari. Question: are you like the man who struggled to accept the forgiveness of God and therefore continue to suffer remorse for things that God has long forgiven and forgotten? Ikaw ba ay tulad ng lalaki na nahihirapan na dala-dala ang kabigatan kung siya ba ay pinatawad na nga ba ng Panginoon at patuloy na nahihirapan siya dahil sa pangyayari sa nakaraan at kanyang tinatanong kung siya ba ay pinatawad nga ba at kinalimutan na ang kanyang naging kasalanan? Ano nga ba ibig sabihin ng forgiveness? Let us define what forgiveness is. Forgiveness is defined as absolution, amnesty, pardon, remission. The gift of forgiveness is one of God's greatest gifts to us. Forgiveness was brought about at a very high price and given to us because of God's love. Yung pagpapatawad na ating tinanggap mula sa Panginoon, napakalaki ng binayarang halaga ng Panginoon para dito. Why? Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Forgiveness is something that every one of us needs. Why? Because all of us are sinners. Kailangan natin ng kapatawaran.
Bakit? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verses 22b to 24, "For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God." I stop there at verse 23 na sabi ng Panginoon, "Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." All have sinned. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Colossians chapter 1 verses 13 to 14. Babasahin ko sa Tagalog, tingnan niyo dyan po sa Ingles. "Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan." Anong resulta ng pagpapatawad sa ating kasalanan? Tayo ay inilipat niya o iniligtas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Okay, ano pa sabi sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 8? "Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo." Paano daw tayong tinubos? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. "Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, according to the riches of His grace." Napakayamang biyaya ang ipinagkaloob sa atin, na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Question: How can we find forgiveness from our sins? Paano ba natin matatagpuan o magkakaroon ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan? There is no doubt we are sinners. Walang pag-aalinlangan na tayong lahat ay makasalanan. Pero alam nyo, we can find redemption and forgiveness of sins in Jesus. How can we find forgiveness of our sins? We can find them through our Lord Jesus Christ. How? God loves us and wants us in the kingdom of the Son He loves. Gustong-gusto ng Ama sa langit na tayo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nais niya na tayo ay maligtas o malipat sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. And God has lavished on us the riches of His grace. At ipinamalas ng Panginoon ang kanyang pagmamahal dahil sa kayamanan, sa sobrang yaman ng kanyang biyaya. Ganon tayo minamahal ng Panginoon. Ganon niya tayo minahal. Ganon niya ipinagkaloob ang kanyang kapatawaran sa atin upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. We are nearing a point where it will be illegal to call sinful behavior. Alam niyo, nakalulungkot. It is not a popular notion for modern people to think of themselves as sinful. Ayaw isipin ng mga tao na sila'y makasalanan. Kaya kung sasabihin mo na
yung ginagawa nila ay isang pagkakasala, maaring ikaw ay idemanda nila, and that is illegal. Sooner or later, that will happen. So, where it will be illegal to call sinful behavior, hindi mo na pwedeng sabihin sinful behavior yan, sapagkat ginagawa nila. Halimbawa, greed and selfishness are called prosperity and ambition. Yung pagiging sakim at makasarili, ang tingin nila dito sila ay pinagpapala at nangyayari yung kanilang pinapangarap o yung kanilang ambisyon. Pero kasalanan ng greed, na ibig sabihin ikaw ay sugapa at hindi mo alintana ang kalagayan ng iba. And that's greediness. Second, pornography and obscenity are called art and free speech. Yung bang mga malalaswang picture o video, ang tawag nila dito ay art. At meron silang karapatan kung ano ang nais nila. Abortion is called choice. Kung ayaw nila magkaanak, yun ang pipiliin nila. Ayaw nilang mapahiya, kaya ipalalaglag nila yung bata. So for others, it is called a choice. Pero para sa iba, this is murder. Ito ay pagpapatay. Adultery is called open marriage. Yung bang pangangalo niya ay ang tingin nila ay open marriage. Sexual immorality is called sexual freedom. Homosexuality is called simply an alternative lifestyle. And the list could go on and on. Question: what is the first step in finding forgiveness? The first step in finding forgiveness is the acknowledgement of our sin. Ibig sabihin yung matanggap natin na tayo ay makasalanan. Paano nga bang papatawarin ng isang tao kung hindi naman niya ina-admit na siya ay nagkasala? So, ang unang hakbang upang mapasa atin ang kapatawaran ay kinakailangan tanggapin natin na tayo ay nagkasala. So, if we are unwilling to admit, for forgiveness, our need rather for forgiveness, we will never seek it and find it. Kung hindi rin natin tatanggapin yung pagpapatawad, hindi natin nahanapin ito. Bakit ba? Bakit ba ako hihingi ng tawad? Minsan ganyan yung pananaw ng iba. Anong sabi sa 1 John 1:9? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. That certainly is an important if. Hindi siya it. So, ang ibig sabihin, kung ating ikukumpisa lang ating pagkakasala, ang Panginoon ay tapat at banal, napapatawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala at tayo'y lilinisin niya sa lahat ng ating kalikuan. Sa Psalm 32 verse 5, ang sabi diyan, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo, sabi ni David. I acknowledge my sin to you. That is acknowledgement. Diba yan yung first step? Yan ang ginawa ni David. At hindi ko ikinubli ang aking kasamaan.
and my iniquity I have not hidden. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. I will confess my transgression to the Lord. At dahil siya ay kinumpisal niya at tinanggap niya ang kanyang pagkakasala, ang sabi diyan, and you forgave the iniquity of my sin. At iyong pinatawad ang tapat ng ang bigat ng aking kasalanan. Alam niyo, yung pagka gumawa ka ng kasalanan, may pagkakataon na hindi ka makakatulog dahil doon sa ginawa mo. Stress na stress ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung bakit mo nagawa yon, sinisisi mo ang iyong sarili, hinahagis mo ang maraming bagay dahil bakit ko nagawa ang bagay na yon. So nagdadala ng kabigatan ang pagkakasala. Kaya kung nais natin na tayo ay maging magaan at hindi na magdala ng kabigatan pa, kinakailangan i-acknowledge natin, i-admit natin ang ating pagkakasala. At ang sabi diyan, sabi ni Haring David, at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan, na ibig sabihin, dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, inalis ang daladalang bigat ng dala ng kasalanan. Question: how the Lord forgave our sins? Paano ba tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga pagkakasala? Kailangan makita natin how we should marvel, the fact kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin to marvel, yung bang makita natin yung, wow! This is what Jesus did. This is what God did para ako ipatawarin sa aking mga pagkakasala. Ano sabi sa chapter 32 verses 1 and 2? Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Ibig sabihin, nung siya ay pinatawad, para bang sinaraduhan na, yung kasalanan ay tinakpan na. Hindi nalalabas yung baho, hindi nalalabas yung dumi. And then verse 2, mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. So how blessed and wonderful to have the burden and guilt of sin removed. Yung bang napakapalad natin kapag yung bigat na ating daladala ay nawala o naalis. And let us thank God for forgiveness sa buhay natin. Yung pagpapatawad ng ginawa ng Panginoon. Okay, tingnan natin ang Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi diyan, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Yes, our sin is like a dark red stain sa ating mga kaluluwa. Ngunit yung kasalanan na yan ay kayang alisin, and our souls will be white as snow. Wow! What an unbelievable thought. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, come now, siya na ngayon nag-i-invite sa atin. At mga tuwiran tayo sa Kanya, sabi,
Kahit na ang iyong kasalanan are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, ano pa sabi sa Psalm 103 verses 11 and 2? Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Just how far is the east from the west? Gaano ba kalayo yung east from the west? If you head east, do you ever arrive? If you head west, do you ever get there? No. You can head east forever, or you can head west forever. That's how far God has removed our sins from us. Praise the Lord. Na ibig sabihin, talagang kinalimutan na ng Panginoon. Walang hanggang pagpapatawad ang ginawa ng Panginoon sa atin. Okay, ano sabi sa Isaiah 43 verse 25? Ako ngang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin. Hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Even I am He who blots out your transgressions for my own sake, para daw sa kanyang kapakanan. And I will not remember your sins. Hindi ko na tatandaan pa ang iyong mga kasalanan. So God truly promises to forgive and forget. Aren't you thankful? Ikaw ba nagpapasalamat na ikaw ay kayang patawarin ng Panginoon at kalimutan ang iyong pagkakasala? Napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin siya. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Kaya nga, that is how we should marvel what the Lord did. Kung paano niya tayo pinatawad. Okay. Question. How is it like to experience forgiveness? Paano nga ba natin mararanasan yung pagpapatawad? Okay, number one fundamental idea behind the biblical notion of forgiveness is the idea of letting go. Say letting go or let go. Picture yourself being pulled over in your car by a police officer. Sinong driver dito sa atin? Sino nahuli na ng pulis? Yung nagbibiyahe ka, pagkatapos sabi ng pulis, sige, tumabi ka. That siren and those red or blue lights are nakakatakot yun, di ba? The officer, titingnan niya tayo at tatanungin niya at ang ating lisensya, registration, at titingnan niya kung ito ba ay genuine. Then picture him smiling and saying something like this. I am letting you go this time. Try not to do that again. Ikaw ay aking pinapaalis na din ngayon, pero huwag mo nang gagawin sa susunod. Oh, what a wonderful relief of forgiveness. Kumbaga nagkasala ka, na meron kang traffic violation, ngunit ang sabi ng pulis, sige, I'm letting you go this time. But try not to do that again. Diba para bang, wow, wala akong penalty. Wow, hindi kukunin yung aking lisensya at kukunin ko sa government agency.
Okay, second, another part of forgiveness is the idea of pardon. Say pardon. This time, try to picture yourself much further along the criminal process than the first scenario. Ito ay nahuli ka. You have been caught. Yung una, hindi ka hinuli. Pero ito, nahuli ka na. Tapos, and you were found guilty. Ang lumabas sa investigasyon, guilty ka. Kaya ngayon, you are on the death row, sentenced to die. At naririnig mo yung hakbang papalapit sa iyong selda. At alam mo, ito na ang araw ng iyong kamatayan. When the steps end at your cell door, the warden looks at you. Nakangiti at kanyang sinabi sa iyo, you have been pardoned. Ikaw ay pinalalaya na. You are free to go. Diba? Isang napakalaking relief na ikaw ay hindi na magpapatuloy pa sa piitan o sa kulungan. Hindi lang yun. Kung ikaw ay pinatawad na sa iyong sentensya ng kamatayan, na imbis na ikaw ay dumaan sa silya elektrika, ang sabi sa iyo, you have been pardoned. Ikaw ay pinatawad. Yan yung experience ng forgiveness. Yung bang nilet go ka, okay, wala na yung kasalanan mo. Ikaw dapat ka mamatay, di ba? Dahil nagkasala ka sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya anong ginawa sa iyo? You have been pardoned. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. That is the experience of forgiveness. And third, perhaps more realistically, for most of us, is the idea of having someone cancel a debt. Say, cancel a debt. Kumbaga, pinatawad ka sa iyong pagkakautang. Halimbawa, ikaw ay mayroong pagkakautang at kinakailangan mo ng bayaran. Iniisip mo, paano ko ito babayaran? Wala akong pambayad. Pero, nung tignan mo yung bill mo, nakalagay doon, paid in full. Say, paid in full. Naka-stamp in large red letters across your bill. At merong note attached na nagsasabing, ikaw ay napiling na hindi na magbayad sa buwan na ito. Hallelujah! Isa napakalaking pagpapala yan, ha? Pero mo, problema ka ng pangbabayad, pagkatapos, all of a sudden, napili yung number mo o yung credit card number mo at ikaw ay nagwagi na hindi ka na magbabayad sa buwan na ito. So when we roll, parang the weight of the world has been lifted from your shoulders. Ibig sabihin yung bigat na dala-dala mo, parang yung dala-dala mong bigat sa iyong balikat, parang dala-dala mo yung bigat ng mundo. Tapos all of a sudden, nawala yung bigat at ngayon ikaw ay nagtatatalon dahil sa pagpapala. Tingnan niyo yung ginagawang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Diba? God has paid my debt and your debt with His own funds. So when we roll all these notions together, we come to understand something of the forgiveness of God. So God has paid my debt and your debt with His own funds.
Minsan, hindi natin malubos maisip paano ginagawa ng Panginoon na tayo ipagpapalain. And God caught us red-handed in sin and has chosen to let it go. Dapat tayo ay dahil sa pagkakasala, pero ang sabi, okay, let go. God has come to death row with a pardon in hand and has announced that we can go free. Ibig sabihin, ikaw ay dapat na sentensya ng kamatayan, pero anong ginawa ng Panginoon? Binisita ka sa piitan at kanyang sinabi, you have been pardoned and you are now free to go. Hallelujah! Praise the Lord! Ang bait ng Panginoon. Kaya anong sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 21? Anong sabi diyan? Kaya't kung ang sino man ay nakikristo, siya'y bago nang nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Verse 18. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Verse 20. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. For He made Him who knew no sin to be sin for us. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na walang pagkakasala, ano nangyari? Yung kasalanan nating kinuha niya. For He made Him who knew no sin to be sin for us. Siya ang nagkasala in our behalf. Inako niya ang ating pagkakasala that we might become the righteousness of God in Him, upang sa Kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Dahil tayo ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Ama sa Langit, dahil tayo ay nagkasala sapagkat ang Diyos ay banal, kahit kailan ang liwanag at ang dilim ay hindi maaring magkita o magsama, magkakahiwalayan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, ano nangyari? Yung ating maruming pagkatao, ito ay kanyang tinakban ng kanyang dugo. We were made righteous before His Father, so that we can be accepted by the Father, that we might become the righteousness of God in Him sa pamamagitan ng ni Jesus, upang sa Kanya tayo maging katwiran ng Diyos. We become righteous simply because of the blood of Jesus that covered us. Tayo ay Kanyang tinakba ng Kanyang dugo upang ang makikita ng Ama sa Langit ay ang ginawa ni Jesus. Kaya ganon kabuti ang Panginoon. Napakabuti ba ng palakpakan nga natin ng Panginoon? Hallelujah! You are so great. You are so good, O God. You have made us new creation. Amen. 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 Now, let us see the story of a sinful woman na pinatawad ng ating Panginoon. So, babasahin natin ang Luke chapter 7, verses 36 to 50. Anong sabi diyan? Isa sa mga Pariseyo, verse 36,
ay humiling kay Jesus na kumaing kasalo niya. Wow! At pagpasok niya sa bahay ng Pariseo, siya'y naupo sa hapag. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod na siya'y nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng sisidlang alabastro na may pabango. Alabaster box. Nung nasa Egypt kami, I was parang surprised. Sabi ko, ito pala yung alabaster. Yung alabaster ito ay isang klase ng bato. Mina. Mini-mina yan. Yung para bang para ba siyang marble. Pagkatapos ay ginagawa siyang mga bagay-bagay. At ito, sa pagkakataong ito, ginawa siyang lalagyan ng pabango. You know, when we went to Egypt dun sa pyramid, maraming nagtitinda doon ng alabaster. So, I bought a small parang souvenir ng alabaster. So, yun. Verse 38. At tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Na ibig sabihin, ang pinanguhuga sa paa ni Jesus ay luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Ang ginawa niyang pampahid o tuwalya ay kanyang buhok. Wow! Isang napakalaking pagpapakumbaba ang ginawa ng babaeng ito. Patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Nang ibig sabihin ay, alam nyo, yung mga Israelita kasi parang maalikabok doon, no? Dahil parang disyerto. So, nakasandalyas lang yung mga lumalakad. So, pumapasok yung dumi, yung alikabok sa paa. Tapos, ang ginawa nitong babae ay hinugasan ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok at pagkatapos hinagkan niya ang paa ni Jesus at pagkatapos binuhusan ang mga ito ng pabango. Verse 39. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong umihipo sa kanya, sapagkat siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. May dalawang taong nanghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Sumagot si Simon, sa palagay ko ay iyong pinatawad niya na mas malaki. At sinabi niya sa kanya, verse 43, Tama ang hatol mo, sabi ni Jesus. You have rightly judged. Verse 44. At pagharap niya sa babae ay sinabi niya kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Verse 45. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat ng ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo,
subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. At sinabi niya sa babae, and Jesus said to her, your sins are forgiven. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Verse 49. Pagkatapos sa mga kasalon niya sa hapag, ay nagpasimulang nagsabi sa isa't isa, sino ba ito? At nagpapatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Then Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Now, nakita niyo yun yung babae na hinahalikan ang paa ni Jesus. At ayun si Simon, nasa background, yung pariseo. Si Jesus ay nakaupo sa lapag. So the Bible says in verse 36, now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. So ang pangalan ng pariseo ay Simon. As a Pharisee, he was a Jewish religious leader who attempted to adhere to the letter of the law. Alam mo yung mga pariseo, talagang very obedient sila sa batas. From the narrative, it is clear that Simon did not invite Jesus because of his love for him or because he believed in him. Rather, it appears that he invited Jesus in order to set him up in some way. Parang set up ang ginawa nitong Simon. Hindi dahil mahal niya si Jesus. And certainly, Jesus was aware of this. But he accepted the invitation because he loved Simon and longed to call him to repentance. Mahal niya si Simon at gusto niyang ito ay magsisi. Now, when Jesus arrived at Simon's house, it appears that Simon didn't even show him common courtesy. Bakit? Good manners is that in that day required the host to have his servant wash the guest's feet. Kapag ikaw ay nag-imbita, ikaw ay may obligasyon na hugasan ang paa ng iyong bisita. The host was expected to greet his visitor with a kiss on the cheek and anoint the guest's head with oil. Ibig sabihin, dapat ginawa ni Simon yung ginawa ng babae. Parang yung babae tuloy ang may-ari ang nag-imbita kay Jesus. Simon did none of these things, and it is apparent that his actions or lack thereof were deliberate. Kumbagang sinasadya ni Simon na hindi gawin ang mga bagay na yung maghugas ng paa, halikan si Jesus, i-anoint ng oil. Deliberately, talagang ibig sabihin ng deliberate, parang wala siya talagang planong gawin yun. Imagine being invited to someone's house and when you arrive and extend your hand or try to give them a hug, they turn their back to you and walk away saying, come on in, come on in, come on in. Halika kayo, pumasok, di ba? Ibig sabihin, pagka binuksan mo yung pinto, dumating yung bisita mo. Ang dapat na gagawin mo, hahagkan mo o kakamayan mo. Pagkatapos, pauupiin mo sa magandang hindi, si Jesus umupo sa lapag. Parang ang sabi, para bang tumalikod agad, ang sabi, halika, pasok ka na. So Jesus did not react to the misconduct, but came right in and took his place at the table and began participating in the meal. Now, doon sa verses 37 to 38, ang sabi dyan, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house,
She brought an alabaster jar of perfume, and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So the woman who came in was described as a sinner in that town, makasalanan doon sa lugar na yon, which typically meant that she was a prostitute, babaeng marumi o mababa ang lipad. A meal such as the one Jesus was attending was not a private occasion. So uninvited people could come in and watch what went on, but it was unheard of that a sinner like the woman would enter the house of a Pharisee. Hindi normal na isang makasalanang babae ay papasok sa isang tahanan ng Pariseo. In our day and time, a woman like her would be wearing a short skirt, high heels, and a low-cut blouse. But in that day, she was likely wearing clothing similar to what most women wore. So what made her stand out was the fact that her long hair was not tied up, but was hanging loose, and she had a bottle of perfume hanging around her neck by a cord. I am told that prostitutes of that day often wore that bottle of perfume around the neck, because in a culture where bathing was infrequent and perfume was an extravagance, it was a necessary tool of their trade. Now, we have to wonder what she had heard about Jesus that had caused her to come. Ano kaya ang narinig niya? Bakit siya pumunta sa bahay ng Pariseo? And whether what she ended up doing was something she had decided in advance to do. Can you picture the woman slipping into the room by a side door, hoping to go unnoticed? Kumbaga, sumingit lang. Para hindi mapansin na pwede siyang makapasok. Perhaps her jar of perfume was a gift for him that she hoped to present and then leave. Perhaps she intended to get Jesus' attention and ask for healing and forgiveness. We really do not know what her intentions were. So, what we do know is that as she stood near Jesus, she began to weep. Umiyak siya. Perhaps being near Jesus simply overwhelmed her. Parang nabigla siya. Something within her broke and tears began to flow. The tears fell onto Jesus' unwashed feet and left streaks in the dirt and grime that Simon had refused to wash away. Yun ang naglinis sa dumi ng paa ni Jesus. In her embarrassment, she fell to her knees and began wiping Jesus' feet with her hair. She kissed his feet and poured perfume on them. Lost in her emotions, I am sure the woman had forgotten where she was and was oblivious to everyone but Jesus. Parang iba takang-taka sa kanya, but not our Lord Jesus. I am sure everyone else in the room stood there with their mouths open, nakanganga sila. They couldn't believe what was happening. Parang hindi nila mabulubos maisip. Ano ba itong nangyayari na ito? As Simon watched this little drama unfold, I can just picture his shocked face, slowly turned to a devious smile. He thought to himself, "Ha ha ha, gotcha, Jesus. If you were really a man of God, you would know what kind of woman this is, and you wouldn't have
anything to do with her. Kung ikaw ay talagang isang propeta, kung ikaw talaga ay isang lingkod ng Diyos, alam na alam mo kung sino ang babaeng ito. But Simon was so wrong in his judgments. Jesus not only knew what kind of woman this was, but he knew what kind of man Simon was. So Jesus proceeded to tell Simon a little story. Two men owed money to a certain moneylender, verses 41 to 42. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now which of them will love him more? One did not need to be a genius to know the answer to Jesus' question. Simon replied grudgingly, I suppose it was the one who was forgiven of more. Bingo! Simon, you have judged correctly, sabi ng Panginoon. Then sa verses 44 to 47, sabi doon, Then to be sure that Simon understood how all this applied to him, Jesus explained, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her medicines have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little loves little. Then Jesus spoke four of the most beautiful words that woman had ever heard anyone say to her, sa verse 48. Jesus said to her, These are the four fantastic words the woman received. Your sins are forgiven. Ang iyong kasalanan ay pinatawad na. So every person who has ever loved Jesus and put their trust in Jesus has received the same words. Your sins are forgiven. Now, let me ask you questions. Whom do you resemble in this story? Sino ka sa istoryang ito? Kanino mo ihalin tulad ang iyong sarili? Una, do you look more like Simon? Katulad ka ba ni Simon, who loves Jesus very little? Maliit lang yung pagmamahal kay Jesus? Because he has been forgiven very little? After all, in his mind, he doesn't need forgiveness because he is not a sinner. Yan ang tingin ni Simon sa kanyang sarili. Second, or do you look more like the sinful woman? In other words, you know you are a big sinner who needs a lot of forgiveness. This woman stands as a great example that anyone can be forgiven. Isang napakalaking halimbawa ang babaeng ito na kahit na sino ay kayang patawarin. If she can be forgiven, then anyone can be forgiven. The ultimate question is not how big or little a sinner you are, but whether you and I will recognize our sin and then look to the only one who can offer the forgiveness we need. Ang sabi sa Isaiah 55 verses 6 and 7, we are given a great advice. Seek the Lord while He may be found. Hanapin mo ang Panginoon hanggang siya ay matatagpuan. Call on Him while He is near. Tawagin mo siya habang siya ay malapit pa. Let the wicked forsake his way
and the evil man his thoughts. Naway ang masasama ay talikuran na ang kanyang daan o ang kanyang kinakaharap na daan, at ang masasama ay ang masasamang kanyang iniisip. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him, to our God, for He will freely pardon. Lumapit ka sa Panginoon at ikaw ay bibigyan niya ng awa at ikaw ay kanyang patatawarin. So to receive God's forgiveness, we first must become a Christian, Acts 2:38. Then as a Christian, as we sin, we must repent and confess, and God will freely pardon. Why? If we are in Christ, there is no need to continue to carry the burden of guilt for our sins. Let us pray. Kapatid, kaya kang patawarin ng ating Panginoong Yesus. Ano mang bigat ng kasalanan na iyong nagawa, walang hindi kayang patawarin ang Panginoon. At nakita natin ang babaeng makasalanan na lumapit kay Jesus. Siya ay pinatawad ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, your sins are forgiven. Nais mo bang marinig din sa Panginoon ang mga katagang yan? The four most beautiful words, your sins are forgiven. Kapatid, maririnig mo lamang ang mga katagang yan sa simpleng pamamaraan. Parang simple ABC. Una, admit. Acknowledge, tanggapin mo ang iyong mga kasalanan na nagawa, sapagkat lahat tayo ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, believe, be. Panampalataya mo na ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa lahat ng iyong kasalanan. Hindi ka maliligtas ng iyong mabubuting gawa. Hindi ka maliligtas ng iyong relihiyon. Ang tanging makakapagliligtas lamang sa iyo ay si Jesus, sapagkat ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa Ama sa langit na hindi magdaraan sa akin. Si Jesus lamang ang daan. Pangatlo, C, confess. Ikumpisal mo ang iyong pagkakasala sa Kanya. Sapagkat ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Gaano mang kadumi ang iyong kasalanan, kaya ko itong gawing maputi tulad ng nebe o ng snow. Kaya't kapatid, kumakatok si Jesus sa iyong puso, papapasukin mo ba? Sa sino mang nais papasukin si Jesus sa kanyang puso, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking panalangin na may pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang mga nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Now, let us embrace this blessed truth. Ano to? We are forgiven. Say it. We are forgiven. Ito ang totoo. At ito ang pinagpalang katotohanan. We are forgiven. And because we are forgiven, we are saved. Dahil tayo pinatawad, tayo ay naligtas sa ating mga pagkakasala. And because we are forgiven, we can forgive others. Kaya na nating patawarin ng ibang tao sapagkat tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Yesus. Let us pray. Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that forgiveness is the greatest gift that we can receive from you. Dahil ang kasalanan namin ay mabubulit kami sa dagat-dagatang apoy. Ngunit dahil sa pagpapatawad mo, Panginoon, kami ay
inalis mo patungo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi kami ay iyong nilipat sa iyong kaharian, na ikaw ang hari. Salamat, Panginoon, mula sa kadiliman kami ay iyong iniligtas at dinala patungo sa kaharian mo. Salamat. At Panginoon, naway makita namin na kapag kami ay iyong pinatawad, as far as the east from the west, ganon mo ring kalayo na pinatawad at kinalimutan ang aming mga pagkakasala. So we are forgiven and you have forgotten what we have done. Inerase mo, Panginoon, ang mga kasalanan na aming nagawa, kaya't kami ay makakaharap sa Ama sa Langit dahil sa ginawa mo sa amin. You have covered our sins, O God, by your blood, and you have made us righteous before the sight of the Father in heaven. Thank you, Lord. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Bless now your people, O God. May we be set free. Naway, Panginoon, mawala na ang bigat ng mga kasalanan na aming nagawa sa nakaraan at kami ay magkaroon ng freedom, kalayaan sa ginagawa ng dyablo sa amin. Kaya't Panginoon, ngayon kami ay iyong pinatawad sa aming mga pagkakasala. Pagkatapos nito ay haharapin kami ng dyablo at sasabihin, sa palagay mo ba, sa laki ng ginawa mong kasalanan, pinatawad ka ni Jesus? At ito ang dapat nating sabihin sa dyablo. Oo, Satanas, ako'y pinatawad ni Jesus. Kaya mula ngayon, hindi mo na pwede akong sumbatan, ipaalala ang mga nagawa ko sa nakaraan. At lahat ng ito ay kanyang nilinis, pinatawad, at kinalimutan. Kaya't mula ngayon, hindi mo na ako maaring buskahin o sirain kung ano-anong mga pagbibintang na gagawin mo sapagkat ako'y pinalaya na ni Jesus sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat, Panginoon. At dahil sa kalayaang ito, ako ay malayang maglalakad na walang kabigatan sa aking puso. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking panalangin na may pasasalamat. Palakpakan natin ang mga Kristo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Amen. Amen!